40 years old ka na ba pataas? Kung gusto mong mabantayan ang kolesterol mo habang tumatanda, ito ang mga pwede mong gawin, lalo na ang number 3. Akala ng maraming 40 years old pataas, kapag walang masakit, okay ang kalusugan. Kapag wala pang maintenance, okay pa. Kapag hindi hinihingal, okay pa. Kapag hindi naninikip ang dibdib, okay pa. Pero hindi ganoon kasimple. Posibleng mataas na ang kolesterol mo kahit wala ka pang nararamdamang simptomas. Kaya hindi sapat na basehan ang pakiramdam lang pagdating sa kalusugan. Kapag 40 years old ka na pataas, mahalagang maging mas maagap sa pag-aalaga ng kalusugan. Ayon sa mga health experts, habang tumatanda tayo, mas tumataas ang panganib ng pagkakaroon ng ilang kondisyon tulad ng mataas na kolesterol, high blood pressure, at sakit sa puso, lalo na kung may iba pang risk factors. Kabilang dito ang kakulangan sa physical activity, hindi balanseng pagkain, paninigarilyo, sobrang timbang o obesity, at family history ng ilang cardiovascular conditions. Ang isang hamon sa mataas na kolesterol ay kadalasan wala itong malinaw na sintomas. Hindi mo ito nakikita, hindi mo ito nararamdaman agad. Kaya, maraming tao ang hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang kolesterol hanggang sa magpa-check up o laboratory test. Sa paglipas ng panahon, ang mataas na LDL o bad cholesterol ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng plaque sa loob ng mga ugat. Kapag lumala ang pagbabara sa mga ugat, maaari nitong mapataas ang panganib ng atake sa puso o stroke. Meron ka bang kakilala o nabalitaan? 40 years old pataas, minsan mas bata pa, mukhang malusog, nakakapagtrabaho, nakakapag-drive, nakakapaglaro ng sports car, at wala namang reklamo sa katawan. Pero sa isang check-up, nalaman na mataas pala ang kolesterol, blood pressure, o iba pang risk factors. Minsan, sinasabi ng pamilya, wala naman siyang nararamdaman. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang regular na pagpapasuri. May iba naman na madalas kumain ng processed food, fast food, pritong pagkain, at iba pang pagkaing matataas sa saturated fat. Tapos, hindi nagpapalaboratory test dahil pakiramdam nila ay okay naman sila. Pero ang kolesterol ay hindi nasusukat sa pakiramdam lang. Ganito kasi iyon. May iba't ibang uri ng kolesterol sa katawan. Karaniwang tinatawag na bad cholesterol ang LDL cholesterol. Dahil kapag mataas ito, maaari itong mag-ambag sa pagbuo ng plaque sa mga ugat. Mayroon ding HDL o good cholesterol na tumutulong sa pagdadala ng sobrang kolesterol pabalik sa atay upang maproseso ng katawan. Habang tumatanda tayo, mas mahalagang bantayan ang mga risk factors dahil mas matagal nang naiipon ang epekto ng ating mga nakasanayang gawain at lifestyle. Kaya, mahalagang hindi lamang umasa sa pakiramdam. Mas mahalagang malaman ang tunay na kalagayan ng iyong kolesterol sa pamamagitan ng tamang pagsusuri. Ito ang maaari mong gawin. Una, magpalipid profile ayon sa payo ng iyong doktor o healthcare professional. Huwag hulaan kung mataas ang kolesterol mo, ipacheck. Pangalawa, bawasan ang mga pagkaing mataas sa saturated fat at highly processed foods. Subukang mas piliin ang mas balanseng pagkain kapag posible. Pangatlo, dagdagan ng fiber sa iyong pagkain. Kumain ng mas maraming gulay, oats, beans, legumes, prutas, at iba pang fiber-rich foods na angkop sa iyong pangangailangan. Bonus, gumalaw-galaw araw-araw kung kaya. Hindi kailangang komplikado, kahit regular na paglalakad ay malaking tulong para sa pangkalahatang kalusugan. At kung gumagamit ka ng dietary supplements bilang bahagi ng iyong wellness routine, may mga produktong available katulad ng Nirvana Heartwell. Tandaan,
na ang mga supplements ay hindi kapalit ng balanseng pagkain. Regular na ehersisyo, sapat na tulog, regular na pagpapatingin sa doktor, o mga gamot na inirereseta para sa'yo. Hindi ibig sabihin na kapag 40 years old ka na, automatic mataas na ang cholesterol mo. At hindi rin ibig sabihin na kapag wala kang nararamdamang simptomas, normal na agad ang cholesterol mo. Ang mahalaga ay ang regular na pagpapasuri at pag-aalaga sa mga bagay na kaya mong kontrolin, tulad ng pagkain, paggalaw ng katawan, at iba pang healthy habits. Kung may gamot ka na para sa cholesterol or iba pang kondisyon, huwag itong itigil o baguhin ng hindi kumukonsulta sa doktor. Ang layunin ay mabantayan ang kalusugan at maagapan ng mga risk factors habang maaga pa. May kilala ka bang 40 years old pataas? O may kaibigan o kapamilya ka bang nasa edad na ito? I-share mo ang video na ito para mas marami pang matuto kung paano mabantayan ang kanilang cholesterol at pangkalahatang kalusugan.